Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Eto na naman tayo! Let's go! Sa mga naghahanda na para sa pananghalian, siguraduhin nyo na naibaba nyo ang pindutan ng rice cooker. Kasi nakakainis yung ready na lahat pero hindi pa pala luto yung kanin, di ba? Tama ba, Team Pula? Totoo yun, nakakainis yun. Gutom na gutom ka na, walang kanin. Okay? Pero alam mo, hindi natin kailangan ng rice cooker. Pwede namang magkaldero, di ba? O kaya washing machine. Yeah! Alam ko, hindi ka makakasaing doon, pero ma-mention ko lang. Oo. Basta wag lang masusunog ang kanin. At sana, masarap ang ulam ninyo mamaya. Tama ba, Team Puti? Ito ang programang tinutuldukan ang mga hindi pagkakasunduan. Ito ang Face to Face Harapan! Kung gusto niyong kumalma ang inyong mga buhay, humanap ka ng payo susundin mong tunay mula sa ating harapang tagapayo. Hindi siya Waze o GPS, pero magbibigay siya ng direksyon kung naliligaw ka na ng landas. Siya po si Doktora Camille Garcia. Walang wrong timing para gawing right ang decision mo. Makinig sa ating love expert and expert sa Fabcon, Brother John Banaan! Sabi ng iba para yumaman kagaya niya. Oo. Eh, pwede kang gumawa ng illegal pero uhulihin ka niya. Naku, marami nang naglalabasa na ganyan na mag-ingat kayo, lagot kayo sa aming guest lawyer, Attorney Rob Gozul. Kung makapag-share siya ng blessings, para bang ninang mo siya sa totoong buhay. Pamasko po, namamasko po, Ate Coring. Kaya ito na siya, nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Coring! Panahon na ng bigaya! Bakit ako, Ate Coring? Panahon na ng bigaya! Brother June! Ayan, okay. So, tayo po naman ay nagbibigay ng panahon, ng payo, ng kaunting tulong sa lahat ng mga nangangailangan. Kahit kaunting pampangiti lang. Wish ko para sa inyong lahat, umasenso sa buhay at wala ng away. Ayan. Ang susi raw dyan, sipag at diskarte. Pero yung iba, sinasawahan pa raw yan ng illegal. Naku ha, kakaiba rin. Naku ha, kakaiba. May dance step yan. Ang hirap. Bayan. Ang dami pong steps. Parang tatakbo ka na hindi ka tatakbo. Bayan. Walang pinuntahan. Mahirap man siya, Ate Coring, nakita ko kung sinong kumayan maging kakaiba. Oh, sino? Ang ating sayawero sa sayawero for today, I see Nanay! Hi. Ay, parang iba. Parang pang-pistang bayan yung sayaw ni Nanay. Dandansoy. Parang ganon. O, diba? Old school. Old school eh. Maraming salamat, Team Con Marketing. Ano ba yan? Aring munding-munding naman yun. Di ba? Parang sayaw sa ilaw. Sayaw sa ilaw. Okay. May nasampal. Sino yan? Ako! May namura. At syempre, ang kasunod, may nagwala. At lahat yan dahil sa reklamo ni ate.
Yung pinatira raw kasi ng kapatid niya sa bahay nila, bastos at walang modo. Gusto na nilang paalisin, pero to the rescue naman ang nagpatirang kapatid. At inaway pa ang sarili niyang ate. Kaya ang sigaw ng nagrereklamo, kapal ng face, alis na please. Si Rose Ann, talagang super bastos yan sa tiyahin niya. Kahit kailan, beski sa kalsada, sinasagot niya yan. Walang kamodo-modo yung bata niya. Kung sino pa ang nakikitira lang, siya pa raw ang walang galang. Lagi niya binabastos si Sonia. Tapos sa mga ganyan, inuuntog sa pader. Ayon naman sa iba, si Sonia na may-ari ng bahay ang nag-uumpisa ng away. Si Sonia po talaga, mandita po talaga yan. Si Rosa naman po, mabait naman po yan eh. Isang sigurado ang kanilang away at murahan, rinig hanggang kabilang kanto. Lagi po sila nag-aaway. Siyempre, maririnig po namin, bumura po sila. Minsan nga napapadala ako, mumurahin niya si Sonia, lalaisan niya si Sonia, bastos #1 yung bata niyan. Ang nagagalit na ate at ang pinatira ng kanyang kapatid, Sonia at Rose Ann, harapan na. Sonia, ano ang problema? Ang problema ko po, ma'am, itong kapatid kong magaling, nagpatira ng ibang tao. Bakit po nagpatira? Matagal po kasi siyang nawala, 3 taon. Sa amin wala siyang pasabi, wala siyang paramdam, kung saan nagpunta. Tapos ba, mga itong lang January po, may dumating na babae. Pero itong babae na po nito, nakita ko na po minsan na nagkasama po na kapatid ko na nagpunta sa bahay namin. Namukhaan ko lang po siya pero hindi naman po madalas na nagpupunta. Kaya sabi ko, bakit nagpatira ka nang walang paabiso man lang? Buhay pang nanay ko, ang tatay ko, bakit nagpatira ka? Eh bakit nga ba daw? Kasi raw po, baka angkinin ko na po yung kwarto niya. Kasi matagal na raw po siya nawawala sa kwarto eh. Oh. Doon sa bahay namin eh. Paano naman paano hindi naman po namin gagawin yung paano naman wala pang pasabi? Kung ano na nangyari sa kanya. So wala itong kinalaman sa naaawa siya doon o ano, inaangkin lang niya yung kwarto. Opo, nung pinapaalis ko na po itong sa Rose Ann ba, nagagalit na. Kasi po, hindi po siya nagbabayad ng kuryente ginagamit. Hindi naman po libre kuryente. Ganun ba yun? Opo, hindi libre ang kuryente. Tsaka hayahay po siyang gumamit ng kuryente. Una lang po, siya lang po mag-isa. Aba, tumatagal-tagal, may mga kasama na. Tapos, kasi dingding lang po ang pagitan namin, meron ang ingay. Siyempre, may mga apo po akong maliliit. May mga anak din po ako, mga nag-aaral. Bakit ang ingay-ingay naman itong mga kasama nito? Hindi ko po masyadong kinausap. Kasi po, siyempre, respeto. Yung kapatid ko raw po, nagpatara sa kanya. Sige, aba, tumatagal naman. Parang nagiging walang yana. Lumalaki na ang ulo. So, hindi pwede Dinadaan-daanan na yan. lang po kami. Wala namang pasintabi, dumadaan-daanan lang. Parang lagi nakataas ang kilay niya. Kala mo, lagi siyang sisingilin, aawayin, hihingan. Ayun po ang pakiramdam ko sa kay Rose Ann. Kaya sabi ko, kaya nagalit po ako sa kanya. Sa galit ko sa kanya, nakimkim ko ng ilang buwan, sumasagot-sagot siya, lalo na sa yung bayaran ng kuryente. Ano? Bakit ako mag-aambag sa'yo? Sabi ni Marisa, nagpatira sa akin Marisa rito, wala raw po akong babayaran. Ha? Wala kang babayaran paano yung kuryente ginagamit mo? Hindi naman libre. Ang mahal ng kuryente ngayon Dapat, ano pa sinasabi niya sa akin? Basta talaga magsalita, nasampal ko po siya. Ay! Mali na nagpisikala. Nabigyan ng isa. Bastos po siya magsasagot Kung hindi ka welcome doon, paano mo napipilit na tumira pa rin doon? Ang hirap nun Sagutin mo yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, So, teka muna, pakita nga nung bahay, pasilip nga kung ano bang itsura ng bahay na yan, na pinag-aawayan nila yung kwarto. O, ayan.
Parang mga cabinet. Kahoy-kahoy. Opo, kahoy lang kasi. Kahoy-kahoy. O, ayan. At least may refrigerator. May refrigerator ba Hindi kayo? po. Orokan lang po yun. Orokan lang ba yun? O mabuti, nakakahiga pa kayo dyan. Yan po yung isang kwarto lang. Opo, isang kwarto lang po yan. Ayun, nagkalat na yung gamit. Dalawa po bali yan yung magkasama. Dalawa. Okay. Roseanne, o ano naman ang arrangement? Ano ang usapan ninyo ni Marisa? Wala naman po totaling usapan. Parang nakiusap lang po talaga ako sa kanya. Kasi sa Krami pa ako umuwi, so Manila po yung trabaho ko. Ngayon, nagtatanong lang ako kung may alam siya dahil taga doon naman po siya. Tapos po, nung sinabi niya nga, meron naman daw siyang kwarto doon. So ako naman, parang syempre, nanghihinayang ako sa ibibigay ko. Pero naitutulong ko rin naman sa kanya kasi nga nagtatrabaho naman po ako. So ngayon po, Anong trabaho wala mo? naman kahera po ako. Kahera, okay. Wala naman po totaling usapan na magbabayad ako sa bahay ganito. Pero nagbibigay rin naman po ako sa kanya. Ang akin lang kasi, okay lang naman na pwede naman talaga nila akong paalisin kasi hindi na, malayo naman ako, hindi naman nila ako kaano-ano. Ang akin lang, ba't nanakit sila? Tapos kasi, mahirap talaga silang pakisamahan. Kahit anong, kumbaga kahit anong ipakita mo, mabuti. Yan, tagal ko mga tumira ko. Mahirap talaga sa totoo lang po kasi saan nakakita, dadaan ka. Alam naman nilang iba yung ano ko, kumbaga, kung saan ako nang galing, hindi naman nila alam kung ano ugali ko, ganito, ganyan. Parang sa kanila po kasi, ginajudge na nila yung tao, dumadaan ka pa lang. Teka muna, Roseanne, klaruhin ko lang. Bago ka tumira sa pamamahay nila, sila magkakapatid, sila magkakadugo. Tinanong mo ba kay Ate Marisa kung ayos lang ba sa mga dadatnan mo doon na darating Sa ka? akin po, tinanong ko po. Siyempre, normally dapat tanungin mo Oo, kasi anong ikaw yung sabi niya? titira. Ang sabi niya lang po kasi sa akin, kung kaya mong makisama sa kanila. Kasi nga, alam din ng kapatid nila na iba yung ugali nila. Oh, so isinadlak ka niya sa sitwasyon na gano'n? Ayun nga po. Kaya bali parang nangyari po, yung bahay na yun na tinitirhan ni Ate Marisa, yung kwarto, sinakop niya na po kasi talaga yung kalahati. Kaya parang ito si Ate Marisa, ako yung pinatira. Kasi nga, sabi lang nanay ko, mahirap na rin kasi, wala na ibang tao pa paano tumira? Hindi naman po pwedeng sakupin niya yan dahil binigay na nga po yung kwarto na yun. So paano pagbabalik po sa Ate Marisa doon, ano yung titirhan niya? Pinagawa rin naman po yun ni Ate Marisa. Yun naman po yung sa ate kay Tita Marisa, yun naman po yung akin. Tapos yung pananakit niya po, di ba, bali, wala naman po kung tutusin siyang karapatan, nasaktan ako kahit na sinagot ko siya. Nandyan naman to, yun nga po, sinabi niya, nandyan yung barangay. Pwede naman niya akong tawagin na lang sa barangay, at least doon na lang kami nag-usap. Teka muna, kumikita ka, so bakit ayaw mo daw magbayad ng kuryente? Yun, doon ko po Ayun na po, bali, sa akin naman po kasi, okay lang rin naman po yung sabihin niya na magbabayad ako. Pero kasi, ang pangit naman po kasi ng approach niya, tapos sasabihin niya na kung ano-ano sa akin. Yung sinasabi niya naman, nagdadala ako ng kaibigan doon, hindi naman kami nag-iingay. Sila lang rin po yung parinig ng parinig. Alam rin po yan ng mga kaibigan ko. Kasi Yun una naman sa po kasi lahat, yung pangit. Roseanne, dapat hindi na sinasabi sa'yo, nakatira ka doon, hahati ka. Automatic yun. Hindi, kasi wala rin naman pong usapan na gano'n. Bali kay Tita Marisa nga lang rin po ako nagbibigay. Siguro kahit pa walang usapan, kasi nakatira ka doon, parang common Hindi. sense na Oo, siya. normal. Ako naman, okay lang naman. Alam ko naman kasi obligasyon din talaga yun. Ang akin lang kasi, yung pag-approach nila na ang pangit naman Alam mo kung sino may kasalanan kasi dito? sa Ang may kasalanan talaga nito si Marisa. So, dapat humarap din si Marisa. Right? Okay. Ang kapatid ni Sonia na nagpatira kay Roseanne, haharap na sa pagbabalik ng face-to-face harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, Sa kanya nagsumbong si Roseanne ng masampal ni Sonia. Ang kapatid ni Sonia, Marisa, humarap ka na. Bakit ka umalis ng bahay? Umalis po kasi ako, iba po kasi mga ugali nila. Kahit makatugo ko po sila, hindi po maganda ginagawa nila. Kumakain po sila ako, wala akong pagkain. Magkakatabi po kami na kwarto. Alam po nilang PWD ako, labandera lang po ako.
Kumakain po sila, di ba lang ako inaalok? Teka muna, bakit ka PWD? Nadisgrasya po ako. Ito po, ano po to, bali po to. Ito po, ano, Ay, bali. dislocate po to. Paano ka naglalaban ng bali ang kamay mo? Hindi, sa washing po, tapos balo lang po. Tapos 300. Sa pagkonti po, 200. Washing lang naman po, tapos banlaw lang po. Ayun. Okay, so umalis ka, di ba? Umalis po na dahil masama po loob po sa kanila eh. Kahit po magkakasama po kami sa ibang bahay, kumakain po sila. Alam naman nila wala pong palagikitaan, hindi po nila ako binibigyan ng pagkain. Ate Kasi Marisa. sarado ko na lang po yung pinto. Hindi ka binibigyan ng pagkain. Sinanay tsaka si tatay, hindi ka binibigyan. Pag may ayuda yung dalawang matanda, kasama ka sa ayuda. bibigyan ako ng 50 pesos. Siyempre, pag bibigyan ka ng sobra-sobra ka. Kailan ba yun? Pagkain. Every 3 months, 50 pesos. Every 3 months. Ako lang pinapakain din ako ng asawa ko. Ano ko binigyan sa'yo? Hindi pa ako sa kanila. Sige, sinasabi ko na nga ba, kailangan ganito na nga, magra-rap na naman tayo, dito tayo. Signal sa sitan din ako eh. Wait lang, Ate Sonia. Kumakain po sila ng mga pamilya. Ako wala naalok na lang, di pa ako nila inaalok. Dahil wala ako naintindihan. Sandali lang po. Ate Marisa, ate mo po si Ate Sonia, Oo nga po. nakakatanda po. Ilan po kayong magkakapatid? 6 po kami. Sa 6 na magkakapatid, bukod tanging kay Ate Sonia lang po ba kayo may galit o sa lahat ng nakatira doon? Sa lahat po na nakatira sa bahay Bunso namin. po ba Kaya kayo? bunso po ako, hindi pangatlo po ako. Kayo lang po ang naalis, lahat sila magkakasama Opo, doon. Tsaka ang kuya ko po nasa Nueva Ecija, siya po ang wala rin doon. Okay, kaya ko po ito natanong, hindi po kaya meron po kayong naitanim na galit at meron po kayong hinanakit talaga dahil umalis kayo ng walang paalam, 3 taon, tapos ngayon ito ang kapalit. Nag-aaway kayo ngayon sa teritoryo, kumbaga, ng bahay. Ganun po ba ang nangyayari? Opo, meron pa talaga akong samalab sa kanila kasi minsan po nagugutom po ako, hindi po ako makain ng pagkain sa kanila. Kasi minsan narinig ko sa kanila, sabi na kulang pa eh. Ano pa po ako makakain sa kanila? Naghahanap po ka, naglalabandera, namamlansya ka. Tapos mo dinadala yung pera mo. Ay, syempre, binigyan sa sa'yo. Kaya mo na. Kuryente. Kaya mo lang pakainin sa sarili mo. Tanong, ayan ang magandang weapon. O, ikaw naman, ano yung tatanungin mo? Ate Marisa, totoo po ba na nagbibigay si Ate Rose Ann ng kaunting pera sa inyo? Opo, Kapalit sa akin ng po. pagtira sa kwarto na Opo, yon? sa akin po, para sa meron pa lang po akong pangkain. Minsan po, pangbili ko po ng, kailangan ko syempre, pang shampoo, sabon. Okay. Okay. So may benepisyo kayo sa pagtira ni Rose Ann sa kwartong Kahit inassign papaano, ng magulang opo, sa opo. inyo? Meron po. Ayun. Hindi mo ba naisip na ipaalam sa mga magulang mo? Kasi na si Atty. Rob, ayon sa batas, pag-aani yan lahat ng magulang Oo nga mo. po, opo. Kailangan mapapayag mo sila. Siguro dapat kausapin mo yung mga magulang mo para wala na silang reklamo. O, tapos may kaayusan dapat kayo ni Rose Ann kung magkano yung ambag niya kada buwan para sa kuryente. Diba? Baka pwedeng ganun, ano? Magkasundo ba kayo ng mga magulang mo? Opo, magkasundo sila po mga kapatid ko mararamot eh. Ayun. Wala. Okay, so ito naman ang magpapatunay na bastos daw talaga ang nakikituloy na si Rose Ann. Paano nga naman nila titiisin yon? Eh nakikitira lang. Jen, humarap ka na. Di totoo yung sinasabi mo. Salbahe ka talaga. Bakit Bastos ka. salbahe, Jen? Basta siya, pumunta siya ng dire-diretso lang na walang paalam. Pumunta Kapatid siya- ka rin ba, kapatid? Hindi po, pisang po nila ako. Sa baba po ako nakatira. Okay. Kaya alam ko po yung nangyayari. Bago umakyat siya sa taas, nalalaman ko. Pag dumadaan mo siya, wala ko siya pasintabi. Oo nga naman, no? Ako pagdadaan, hello po, good afternoon po, may ganun man lang ba? Parang pasensya na po, dadaan lang po. Opo. Parang ganun. Dapat nagpapasintabi naman ka. po ako. Kasi hindi ka nagpapaalam sa ano eh. Bastos lang talaga sila, sabihan ka ng malandi habang dumadaan ka. Ay, sinasabihan ng malandi! Kung ano-ano sabihin sa'yo habang dumadaan ka. Paano mo re-respetuhin yung ganyang katatanda kung ganun sila kabastos? Hindi ka mo? kasi nagpapaalam, bigla ka nalang papasok. May Kahit kasama yung ka mga pa rin pa, kaibigan hindi ko, ka man lang ganun talaga nagpapasintabi. kayo. Karapatan mo lumandi! Diba? Teka lang, agad-agad malandi ka na? Wala kang ginagawa, sinabihan ka na ng malandi? Kasi lang daw po, nag-aakyat lang daw po ako ng mga kaibigan. Puro babae. Ah, kasi nag-aakyat ka ng mga kung sino-sino. Ingay pa po. Ano mga pinag-uusapan nila naririnig? Nagpapaalam. Ako sa kanila, ewan ko pinag-uusapan na paano nila nasabi yun. Tawanan sila ng tawanan. Okay, mga sausawera at sausawera, oras na ba para magkaroon na ng eviction? Yes. Pero ayaw na rin naman niya eh, hindi ba? So paano ngayon sila magkakasundo-sundo sa kwartong yon? Aalamin natin ang kanilang mga payo sa pagbabalik ng... Alam mo, utang na tabong ba yun? Sa pagbabalik ng
Face to face, harapan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face. Okay, so Team Sonia versus Team Rose Ann. Okay, ano ang say ng mga sawsawero at sawsawera sa pula? Dapat po kasi, since sinabi nga ng mga magulang nyo na ibinigay nga kay Ate Marisa yung kwarto, edi siya po talaga yung nararapat na magsistay doon. Kesa naman, hindi naman po dapat na porket wala po siya doon, hahatiin nyo yung kwarto, may kukunin kayong parte. Eh kasi po, kanya po yun binigay ng mga magulang nyo. Ngayon po, kung sakali mang may pinatira siya, ayun nga po, yung pakonsuelo nga po na sinasabi nyo, pero hindi pa rin po enough yun para paalisin nyo siya kasi po, space naman po ni Ate Marisa yung sasakupin niya, hindi naman po yung spaso ninyo. Maraming salamat, Lobby po. Kamukha, in fairness. Okay, sa puti. Hindi naman siya pinaalis eh. Siya ang kusang umalis. Kaya may karapatan pa rin sila. Okay. O, yun lang daw. Okay. O, next. Tsaka, huwag kang mananakit kasi madaan naman yan sa usapan. Pamilya kayo. Pamilya kayo. No, mga dalawa. Nakakahiya. Kaya nga, nakakahiya naman yun. Kaya nga. Huwag mo siyang awayin siya, si Lydia Contapay. Huwag mo siyang awayin. Madala lang yun sa usapan. O, di ba? Kaya nga, pamilya pa rin kayo. Tulungan pa rin yan. Doon pa rin kayo. Ang punta doon pa rin. Kayo pa rin magkasama. Sa hirap at sa ginhawa. Doc Camille, ano bang dahilan bakit nagiging mapait ang relasyon ng mga magkakasama sa loob ng isang bahay? Ang dami na nating ganitong kaso. Ayun, totoo yan, Ate Coring. Kumisan talaga yung competition pagdating sa ganito for competition for resources. Dahil kumisan, ang hirap sa ibang mga anak, hindi pa namamatay ang magulang, umaangkin na ng mana. Diba? Ang laking factor yan palagi. Pangalawa, kumisan, pag sinasabi kahit hindi paborito niya yung isa eh. Yung mga ganyan. And definitely, pag nagkaroon ng temperament ang isang kapatid, hindi naiintindihan eh. Kagaya nito, di ba, napansin nyo yung pag-aaway nila, napakasimpleng bagay. Alam niyo yung mga pagkakataon na kumisan, sabihin nyo, umalis na yung mga kapatid nyo. Pero pag bumalik, halimbawa, kung balikbayan niya, wala na silang kwarto doon, di ba, pinatutuloy pa rin natin. Hindi tayo nagsasabi na, balik mo sa akin yung kwarto na yan. Hindi tayo ganon. Dahil kasi, ang punto natin dito, masyado tayong closely knitted na pamilya. Kumisan, tignan nyo, hindi ko lang alam kung gano'ng karami kayo. Dahil sabi nyo, 8 kwarto. So, definitely, parang siksikan, no, Ate Coring, ano. Pero hindi sila nagkakaaway-away. Siguro, Ate Marisa, konting hinahon. At magkakaintindihan din kayo. Dahil pagdating sa ganyan, kinakailangan lang, hindi naman sa pagkakapatawaran ng punto dito, kundi you humble yourself o magpakumbaba tayo para maging maayos tayong magkakapatid. Kaya nga. Ayun, Brother June, kapag nakapagbitiw na ng masasakit na mga salita at nakapanakit, paano maghihilom ang sugat? Siyempre, malalim yun, ano? Oo. Lalo sa pagsasalita natin, ano? Yun ang pinakamahirap, yung pag nagbitaw tayo ng salita na masakit, malalim yun dito yung sugat. Ang solution lang dyan, yung humility, kababaang loob, paghingi ng tawad doon sa nagawa natin, no? Whether masarap pakinggan or hindi, mahalaga yung inaamin natin yung kasalanan. Okay. Sinabi na ni Attorney Rob, ang property ay sa mga magulang nyo. Pag natsugi ang magulang nyo, tsaka lang kayo magkakaroon ng mana. Kay Roseanne, nakita mo na you're not welcome in the premises. Pinakamaganda niyan, humanap ka ng ibang maupahan mo, no? At umupa ka. Kasi walang libre ngayon, sabi nga ni Ate Coring. And it reminds me sa ating mga anak, tungkulin natin na ipadama sa mga magulang natin na mahal natin sila kahit may pera o wala, may mamanahin o wala. Correct. Oo. Okay. Attorney Rob, so anong palagay mong mga kasulatan ang kailangan dito? Kasi bagamat si Roseanne ay hindi na siya babalik doon or pabayaan nyo siyang payapa at walang gulo, nakaalis ka na rin talaga. Paano yung
baka magpatira ulit si Marisa ng ibang tao doon. Or baka mawala ang kwarto niya. Ano dapat, di ba kasulatan between the daughter and the parents? Yes po. Oh, Memorandum of Agreement po. Kaya yun, naikontrata ho between everyone. Ayan. So yung mga magulang ho ninyo, kasama kayo na party doon. So, yung mother, father, tapos yung 6 na anak, merong isang kasulatan na kung saan dito yung portion mo natitira ka, dito yung portion mo natitira ka. Hindi ho yun advance na mana ha, wag ho natin ipagkakamali iyon. Hindi ho yun advance na mana kung hindi kasunduan bilang ng mga adults na ito ang magiging gamit mo sa property ko. Gamit mo sa property ko. Ganun po yung magandang solusyon dyan. Tutulungan po namin kayo kung nais ninyo. Ganon. At maaari ko po bang sabihin ito dahil milyon-milyon ang nanonood, sabi niyo ho, private na matagal ng unang panahon kayo nakatira. May tinatawag po tayo na Community Mortgage Program under EO 272 na kung saan, halimbawa po ang isang squatters area ay matagal nang tinitirahan ng mga tao, tapos nakapagpatayo na sila ng bahay doon at pag-aari ho yun ng private. Maaari po kayong mag-apply sa Social Housing Finance Corporation na yung asosasyon ninyo, bubuo ho kayo ng asosasyon. Patulong kayo sa barangay, pwede ho yan. Ang gagawin ho ng SHAPSI ay pauutangin ho yung asosasyon na iyon para mabili doon sa private owner ng isang bagsakan yung property. At yung asosasyon ho ninyo, doon kayo nagbabayad sa kanila hanggang maging sa inyo na ho yung lupa. Kaya subukan ho ninyo yon at saka yung mga nanonood ho na mga nasa squatters area, ito po ay Social Housing Finance Corporation sa ilalim po ng Abot Kaya Pabahay, no? So, yun po. Maraming salamat po. Naku, hindi na naman nila alam yun. So, I think, una, kailangan barangay ang tumulong sa kanila para dyan sa hakbang na yan. Otherwise, believe me, katatamaran nila yan. Kasi sa isip nila, nakakatira naman tayo dito Pag in-evict kayo, wala kayong laban. So ngayon, dapat ayusin nyo na yung titulo. Opo. O, ayan. Kasi may apo-apo po kami na... Kaya nga, so tutulungan na nga kayo namin. Pero kailangan, pagtiyagaan ninyo yung follow-up. Para sa inyo mapunta yung property. Ngayon, yung sinasabi ni Attorney Rob, gagawa siya ng kasulatan sa pagitan mo at ng iyong mga magulang. O, para wala na silang masasabi. Magkakapatawaran na ba? O muling magkakasakita ng magkakapatid na sina Sonia at Marisa, etc. Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Okay, so palagi ko naman magkakapamilya, hindi naman pwedeng hindi magkakasundo-sundo rin, di ba? Lalo na't magpapasko, maganda yung nagtutulungan na lang kayo kaysa nagsusumbatan. Kasi magnet ng malas yung nag-aaway. Mas maganda yung nagtutulungan na lang, nagmamahalan, hindi ba? Okay, so, meron kayong libreng konsultasyon kay Attorney Rob at gagawa siya ng kasulatan pagka nag-usap na ikaw at ang iyong mga magulang tungkol doon sa kwarto. Na anytime pwede kang bumalik doon. Diba? Na hindi nila pwedeng angkinin. Opo. Pero ito lang ang sa akin, kung wala ka namang balak ding bumalik, dahil siksikan na rin naman sila, ano ba naman ang mapakinabangan nila? Yung kwarto. Hindi ba? Mahirap yung wala namang laman. Sayang. So, pag-usapang mabuti ng mga magulang at ni Marisa. Hindi ba? Okay. So, ayusin na ni Attorney Rob. May kasulatan. Lahat kayo kailangan sumunod. Opo. Okay? Kundi, hablahan yan. Yung hindi susunod, pwedeng makulong. Okay. So, at ilalapit natin silang lahat sa barangay para sa lahat ng benepisyo na wala pa sila. Nakakakuha naman daw sila ng senior at saka ng 4-piece. Pero yung mga bagong senior, wala pa. At ilalapit natin sila para doon sa posibilidad na may laban kayong magkaroon ng titulo. Opo, ma'am. Doon sa inyong matagal ng tinitirhan. Opo. Para lahat kayo makikinabang din sa kinalaunan. O para ngumiti naman kayo, lahat kayo may pamaskulubo. Ayan. Dali nyo. Thank you, Lord. Merry Christmas po. At hindi lang kayo. Yung 5 pang pamilya, bibigyan din natin ng tig-isang sako. Salamat, Commodity Trader PH. O ayan. Para sa nanay at tatay rin.
kayong pasalubong at sabihin nyo, Nanay, Tay, magkakabati na kami nila Marisa. O, di ba? Maganda yon. O, dahil bibigyan ko kayo lahat niyan, o, magpaumanihin ka na at magkamaya na kayo. Sige na, ikaw ang bata, ikaw ang lumapit sa nakakatanda. Oo. Talaga. O, ayan. Patawa. O, yakapin mo. Payapa naman siyang aalis, pero kailangan maganda ang paghihiwalay. Okay, Marisa, PWD, ikaw na lang ang lumapit. Hindi, kami lang po mamang PWD. Nakakatayo ka naman daw. O, sige. Maganda ako sa'yo. Grabe ka. Grabe ka. O, ayan. Pagbati na kayo. Bumalik ka na kasi sa bahay. Bumalik ka na kasi sa bahay. Oh, kaya nga, mag-usap kayo ng nanay mo, meron na kaming solusyon dyan. Baka bumalik na naman kayo sa machine gun, ha? Huwag na kayong mag-aaway, ha? Okay, meron na tayong solusyon. Huwag na kayong babalik sa bangayan. Okay? Love you na lang, wala nang sitahan. Okay. Sa akin pong karanasan at obserbasyon, wala halos hindi nahihimas ng pagpapakumbaba, mahinahon at magalang na pananalita, sabay ngiti, at pakikipag-usap ng maayos. Totoo po yan. Subukan niyong basagin ang ingay ng tumatalak sa inyo ng ngiti. Sabay, saka na tayo mag-usap, ha? Kapag mahinahon na tayo. O kaya ay simpleng sorry o pasensya na po. Marami po akong alam na mas nagtatagal sa trabaho at nabibigyan pa ng promotion ang mabait at masipag kaysa doon sa mayabang na matalino. Ang ating asta at pananalita ang siyang nagbubukas o nagsasarado ng mga pintuan tungo sa mga mas masagana, payapa at maswerteng buhay. Tandaan mo yan! Lalo kang suswertihin kapag may galang sa isa't isa. Ako po ang inyong ate ko ring nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face harapan tayo. Face to face problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face tama ng okrayan. Sama na sa puting tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkulay magkalinawan. Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Kuya na halos 1 taon nang natutulog sa bangketa. Ang kapatid ko! Ano? Pinabayaan mo? Alam mo naman unang buong kalutuan, di ba? Ikaw Paano nasa siya bahay, pinabayaan nasa ko? bangketa? Ha? Nagbabasag siya sa amin, mga apo ko, tinatakot niya po. Mas pinili ko po yung apo ko. Ibig sabihin, Ikaw ang kasama. siyempre mahal niya ako di ba? Mahal na mahal ang isa't isa, pero si Lolo nakatira sa bangketa. Bakit? At si Lola nakatira sa piling ng apo. May pag-asa pa kayang magsama ang dalawa at mapatunayang may forever. Harapin mo face to face.